Pero syempre, bago po tayo dumako sa mga issue at mga may init na balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. May isang batang lalaki ang nagtanong sa kanyang ama, "Tay, gaano po kalaki ang Diyos?" Tumingala naman ang ama sa langit at may nakita siyang eroplano. Tinanong niya ang kanyang anak, "Gaano kalaki ang eroplanong iyon?" Sumagot ang bata, "Maliit po. Halos hindi ko na nga po makita." Pagkatapos, dinala ng ama ang kanyang anak sa isang paliparan. Habang palapit sila sa isang eroplano, ay muli niyang tinanong ang kanyang anak, "Ngayon anak, gaano kalaki ang eroplanong ito?" Sumagot naman ang bata, "Napakalaki po, tay." Ngumiti ang ama at sinabi, "Ganyan din ang Diyos. Ang laki niya sa buhay mo ay nakadepende sa kung gaano ka kalapit o kalayo sa Kanya. Kapag mas malapit ka sa Diyos, mas lalo mong mararamdaman ang presensya niya sa iyong buhay." Ano pong aral na nais pong iparating sa atin ang kwento natin ngayong umaga? Ang Diyos, mga kanyusik, ay hindi nagbabago. Siya po ay laging dakila, makapangyarihan at naroroon sa ating buhay. Ngunit syempre yung paraan ng ating pagtingin at pagdama sa Kanya ay nakadepende po sa ating relasyon sa Panginoon. Tulad po ng eroplano sa kwento, kapag tayo ay malayo, tila maliit at halos hindi natin mapansin ang Kanyang presensya. Kapag abala tayo sa pagharap sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga pagdududa natin o sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos, nagiging mahina po yung ating pananampalataya at tila hindi natin siya nakikita o nararamdaman. Pero kapag pinili naman po nating lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagtitiwala at paggawa ng mabuti, unti-unti po nating mararanasan ang Kanyang presensya at pagmamahal. Mas nagiging malinaw sa atin kung gaano siya kalaki at kahalaga sa ating buhay. Sa mga pagsubok, doon natin tunay na nakikita na hindi pala tayo nag-iisa. Kasi minsan mga kanyusik, pag sobrang bigat nung pinagdaraanan, yung tipong para sabi nga, 'di ba, yung para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Minsan lumalayo ka sa Diyos 'di ba? Parang feeling mo pinaparusahan ka ng Panginoon, hindi mo na uunawaan yung mga nangyayari. Pero sa halip po na lumayo tayo, ay mas dapat tayong lumapit sa Panginoon para mas lalo nating maramdaman yung Kanyang presensya sa mga oras na nasa madilim po tayong yugto ng ating buhay. Hindi man natin pisikal na nakikita ang Diyos, ramdam naman po natin kung gaano siya kalaki at kadakila. Ito po ay sa pamamagitan ng bawat biyaya na ating pong natatanggap. Sa bawat panalangin natin na Kanyang sinasagot, sa bawat problemang nalalampasan at sa bawat bagong araw na ating natatanggap, nariyan po ang patunay na siya ay kumikilos at laging nariyan sa ating tabi. Kaya kahit hindi man natin siya nakikita, mga kanyusik, yung pisikal na nakikita o nakakasama ng pisikal, nariyan lang siya sa ating tabi, nakamasid, nakagabay sa atin. Kaya kung hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, baka ikaw mga kanyusik, baka kayo o ikaw ang lumalayo sa Kanya. Baka kailangan mong lumapit, baka kailangan mong humakbang palapit sa Panginoon. Kung nais nating maramdaman ang Kanyang presensya at kadakilaan,
kailangan po nating gumawa ng hakbang mga kanyusik, no? Palapit sa Kanya. At doon po natin matutuklasan na masigit pa siya sa ating inaakala. Sabi nga po sa James chapter 4 verse 8, "Come near to God, and He will come near to you." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.